siya po, kapatid, ang siyang pinagmumulan ng lahat ng bagay, ng mga pagpupala, ng kalakasan, at ng mga bagay-bagay na ating po tinatamasa. Kapatid, yan po ay galing po lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Amen. Praise God. Hallelujah. At mga minamahal kapatid, sa ating pong mga kanya-kanya pong pamilya, na kapag tayo po ay ang ating pong mga anak, kapag sila po ay palagi sumusunod po sa mga tutunin po natin, sa lalo po tayo mga magulang, tayo po ay nagiging masaya. Amen po ba? Tayo po ay naniligayahan, mga minamahal, dahil nandun yung pagsunod sa atin, nandun yung pagpapasakop sa atin ng ating po mga minamahal na mga anak. Kung ano po ang ating po gustong gawin o ipagawa po sa kanila pong sinusunod, dahil yun po ay tanda po ng pagrespeto po nila sa atin. Pero kapag mga minamahal tayo po ay nag-uutos sa ating po mga minamahal na mga anak, inuutosan po natin sila, pagkatapos tayo po ay sinusuway, siyempre, ano pong mangyayari kapatid? Magagalit ka o kaya madi-displease ka. Amen po ba? Kaya talagang mawawala yung kagalakan mo. Lalo-lalo na nagiging stubborn yung ating po mga minamahal na mga anak. Ganun din po mga minamahal kapatid sa spiritual. Ang ating pinakamamahal ng Panginoon, siya po ang ating pong Ama, dakilang Ama, na nasa langit, at tayo po yung mga anak po niya. Amen. Hindi po tayo anak-anak ng Diyos, pagkus tayo po yung mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sabi po ng Biblia, hindi po tayo anak sa labas, pagkus tayo po yung mga tunay na anak po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Kaya po mga minamahal kapatid, ang ating pong mapag-aralan sa gawing ito, aking pong itong binigyan ng pamagat ng minamahal, how to make God happy. Paano po natin mapapasaya o mapapaligaya ang ating pinagmamahal na Panginoong Diyos. Amen? Paano, kapatid? Paano? Mga minamahal, pag-aralan po natin ito dahil ang ating pong paglilingkod sa Diyos ay hindi po biro-biro. Amen po ba? Ang pagkatawag sa atin ng Panginoon ay hindi po biro-biro. Kaya lang sabi po ng Biblia, make your calling and election sure. Mga minamahal, make your calling and election sure. Ibig sabihin po naman, siguraduhin po natin, mga minamahal, yung pagkatawag at ang pagkahirang sa atin. Praise the Lord. Siguraduhin po natin, mga minamahal, at talagang dapat pong isagawa ang dapat pong isagawa. Kagaya po ngayon, kapatid, na araw po ng Miyerkules, na dapat tayo po ay nandito po sa gawain po ng Panginoon, nagpupuri, sumasamba sa Panginoon. Pero nakakalungkot kapatid, yung iba, hindi po naka-attend dahil hindi po natin alam ang mga dahilan. Marahil nagtrabaho po sila, o yung iba naman kapatid, baka natutulog lamang po sila, o kaya naman nagpapahinga lamang po sila. Amen. O kaya nanonood lang po ng pelikula sa kanilang pamamahay, o kaya naman nanonood lang sa mga nagtotalking. Amen. Mga minamahal kapatid, kinakailangan po na siguraduhin po natin na kung paano po natin mapapaligaya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. How to make God happy? Number one, kapatid, when you love Him above everything else. Amen? Kapag ating pong minahal ang Panginoon, kapatid, sa lahat ng bagay, higit sa lahat ng bagay, makakalimutan mo ang sarili mo, kapatid, makakalimutan mo ang ginagawa mo, makakalimutan mo ang lahat ng bagay para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil yun po, kapatid, ay ipinag-uutos ng ating Panginoon na ating pong purihin, na ating pong sambahin, panglingkuran ng ating mahal na Panginoon with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. With all. Kapag sinabing all, mga minamahal, wala pong ano po yan, mental reservation.
kinakailangan ibigay mo ng todo, kapatid. Kapag naglingkod ka sa Panginoon, ibigay mo ng todo. Amen. Hindi po yung minamahal, aatin ko ngayon, pagkatapos hindi ka sasabala bukas, aatin ka bukas, pagkatapos hindi ka, parang nagiging roller coaster po tayo. Mga minamahal, sinasabi po namin to dahil maging sa amin po na mga ginagamit ng Panginoon, ating mahal na kapatid, ating beloved preacher, Brother Lito, gagaling po yan ng Angeles po, ng glory to God lang. Pero mga minamahal, sinisikap po niya na siya po yung makadalo, kapatid. Bakit po? Dahil mga minamahal, gusto niyang paglingkuran ng todo ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Tayo po lahat yung pagod, kapatid. Tayo po lahat. Sino po bang hindi pagod po sa atin? Maghapon na tayo po yung nagtrabaho, pero ating pong sinisikap na tayo po makapag-attend upang mapaluguran ang ating Panginoon. Amen. Ano po yun? Kagaya lang po ngayon, kapatid. Siyempre, kami po yung ginagamit ng Panginoon. Kapag nababalitaan po namin, kapatid, yung pong iba, na wala naman pong ginagawa, nandun lang po sa bahay, tapos hindi po sila umaattend, medyo nagdaragdag din po kami. How much more? Amen. How much more ang ating Panginoon? Amen. Ang ating Panginoon, siya po ang pinanggagalingan ng ating lakas, kalakasan ng ating katawan. Pinanggagalingan ng mga biyaya, mga pagpapala na ating tinatamasa, at siya po rin po mga minamahal, ang hari ng mga hari. Kung darating mga minamahal, kung halimbawa lang darating ang isang gobernador, darating ang isang mayor o board member, o kaya presidente ng Pilipinas, kapatid, ikaw ay galak na galak. Gusto mo talagang masilayan, gusto mo siyang makita, mga minamahal. How much more? Dito po ating kinakatagpo rito, sa lugar rito, ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, walang iba, kundi ang ating Panginoon Yesu Cristo. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ano po masabi po mga minamahal? Dito po, sabi po ni Moses, mga minamahal, sa Old Testament. Ang sabi po, Deuteronomy chapter 6, verse 4 and 5, ganito po ang ating mababasa, mga minamahal. Chapter 6, verse 4 and 5. Bababasa po natin, kapatid. Deuteronomy. Ang sabi po mga mahal, tingin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. At inyong ibigin ng Panginoon mong Diyos ng buong puso. Amen. At ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Praise God. Kaya po mga minamahal, ano po sabi po? Buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Na kinakailangan po mga minamahal na ating paglingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alam mo, ibig sabihin nun, buong lakas, buong kaluluwa, buong puso, buong pag-iisip. Yan ang gusto ko kasi ibig sabihin po, minamahal. At yan din po ay inulit po ng ating Panginoon. Kasi po napakalaga po nito. Ang sabi po, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and you shall love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. Amen. Amen. At ito mga minamahal ay inulit po ng ating Panginoon Yesu Cristo. Mismo ang ating Panginoon, mga minamahal, siya po ay nasa kanyang earthly ministry, mga minamahal. Ito po ay sinabi po ng ating Panginoong Jesus. At kung sabi po ng Marcos, Kapitulo 12, versikulo 28, hanggang 30, mga minamahal. Ano pong sabi? Ang sabi po dito, at lumapit ang isa sa mga eskriba na nakarinig ng kanilang pagtatalo at palibhasa'y nararamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila, ay tinanong siya, ano baga ang Pangulong utos sa lahat? Which is the first commandment of all? Sumagot ang ating Panginoong Yesus, ang sabi po, ang Pangulo ay pakinggan mo, O Israel. Ang Panginoon nating Diyos ay Panginoon ay iisa. At 30, at ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at ng buong pag-isip mo, at ng buong lakas mo. Amen! Yan po mga minamahal, hallelujah. Inulit ng Panginoong Yesus
Na nung una mga minamata sa Old Testament, sinabi na po ito mga minamahal. Tinanong po sila, sabi po mga minamahal, Hear, O Israel, Israel, the Lord, our God is one Lord, and you shall love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength. At dito po inulit ng Panginoon mga minamahal. Nagtanong po mga eskriba kung ano ang pangunahing utos. Ano pong sabi ng Panginoon? Inulit po niya. Ang sabi ng ating Panginoon Jesus, Hear, O Israel. Isa English na says, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Amen. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kapag sinabing with all, mga minamahal, unahin mo ang Panginoon. Amen. Amen. Huwag gawing secondary lamang ang Panginoon. Unahin mo ang Panginoon. Kahit anong mangyari, unahin mo, kapatid. Amen. Unahin mo, mga minamahal. Minsan, nalulungkot ang Panginoon. Pero paano mo mapapasaya ang Panginoon kung inuuna mo pa ang sarili mo? Alam po ba ninyo, sabi po ng Biblia, kapag inuuna mo ang isang bagay na higit sa Panginoon, and that is idolatry. Hindi lang po yung idolatry na meron kang Diyos-Diyosan sa bahay, mga minamahal kapatid, iba-iba yung tangkad ng Diyos-Diyosan mo, mga semento, mga kahoy kapatid, mga porselana. Hindi lamang po yun ang ibig sabihin po ng idolatry. Kapag mga minamahal, umiibig ka ng higit sa ating Panginoong Yesus, iniibig mo ng higit ang sarili mo, iniibig mong higit ang sari-sari store mo. Hindi mo maiwanan ang sari-sari store mo. Magkano lang naman yung laman ng sari-sari store mo, hindi mo maiwanan, kapatid. And that is idolatry. Amen. Yun po'y totoo mga minamahal. Yun po'y sabi ng Biblia. Kaya nagsabi ng Panginoon na ibigin po natin ang Diyos ng higit sa lahat. Ano man ang ginagawa po natin, ano man ang gusto mong puntahan, i-cancel mo muna, kapatid. At unahin mo ang ating pinakamamahal na Panginoon na sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Amen? Lalo-lalo na sa araw ng linggo. Kapatid, alam po ba ninyo, napakalaga po ng araw ng linggo. Palagi sinasabi ito ng ating beloved preacher, Brother Joel, na mga minamahal, palagi niya pinapangaral, yung 6 na araw ay binigay sa atin ng Panginoon. Yung isang araw ay para sa ating Panginoon. Yun ay pagsamba po natin sa ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, kapatid, gawin mo na yung lahat mong gustong gawin doon sa Lunes hanggang Sabado, pero lang yung linggo. Amen? Mr. Kapatid, may mga kadahilanan pa na makikipaglibing pa, kapatid. Kung tatanungin mo naman, Brother Liz, kamag-anak yata, kapatid lang ata ng kanyang lola or ano. May naman, unahin mo ang Diyos. Amen. Unahin po natin sa lahat ng bagay ang paglingkuran at sabahin ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Everybody say, praise the Lord. Pangalawa, kapatid, how to make God happy? When you trust Him completely. Kapag mga minamahal, nagtiwala ka sa Kanya ng buong buo. Amen. Doon mo mapapalugdan ng Panginoon. Doon nalulugod ang Panginoon kasi nagtitiwala ka sa Kanya. Anong pinag-aral ng ating beloved brother Elion nung linggo, kapatid? Huwag kang magtiwala sa iyong sarili. Bagkus magtiwala ka sa ating mahal na Panginoon. At kapag nakikita ng Diyos na nagtitiwala ka sa Kanya, mga minamahal, anumang bagay ang gusto mong mangyari sa buhay mo, kung anuman ang bagay na desire ng puso mo, yan po ibibigay ng Panginoon. Dahil yon, kapatid, ay ang pagtitiwala mo sa Panginoon na please, napaligaya mo, napasaya mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Everybody say, praise the Lord. Proverbs chapter 3, verse 5 up to 7, mga minamahal. Kawikaan. Kapitulo 3, versikulo 7. Ang sabi po dito, sa Tagalog, says, huwag kang magpakabantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon.
humiwalay ka sa kasamaan. Magiging kagalingan sa iyong puso at utak sa iyong mga buto. Parangalin mo ang iyong Panginoon ng iyong tinatakiling mga unang bunga. Praise the Lord. Hallelujah. Sa 5:7, kapatid. 5 hanggang 7. Proverbs chapter 3 verse 5. Ang minamahal po sabi, ang kanya mga Proverbs chapter 3 verse 5 up to 7. Mga minamahal, ayun po, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Trust in the Lord, mga minamahal, with all thine heart and lean not in your own understanding. Amen. Amen. Huwag tayong manalig sa ating sariling kaunawaan. Tayo'y tumiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Dahil po mga minamahal, ang sabi nga po kapatid, yung napag-aralan po natin, ang pinang-araw kapatid, hallelujah, at kinakailangan magtiwala tayo sa Diyos. Hindi na sa ating sariling kakayahan. Amen. At hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili dahil kapatid, ang Diyos lamang siya pwedeng magligtas po sa atin. Kaya ang gawin po natin, tumiwala po tayo ng buong-buo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Yan po mga minamahal. Mapapasaya po natin ang ating mahal na Panginoon sa ating pagtitiwala sa Kanya. Alam po niyo mga minamahal, dito po sa Biblia, meron pong isang centurion mga minamahal. Talagang tiwalang-tiwala siya. Nandun yung kanyang pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Basahin po natin, Sister Cess, dito po sa Matthew chapter 8 verse 5 up to 10. Ang centurion ito, mga minamahal, siya po isang Roman soldier. Leader po siya. Umahaw po siya ng 100 men. Kaya tinawag po siyang centurion from the word century, kapatid. 100 men. Ang sabi po dito, kapatid, at pagpasok niya sa Capernaum ay lumabi sa kanya ang isang centurion na sa kanya'y namanhid. At nagsasabi, Panginoon, ang aking alila ay nararatay sa bahay, lumpo at lubhang nahihirapan. At sinabi niya sa kanya, paroroon ako at siya'y aking pagagalingin. Yan po sabi ng Panginoon. Ang sumagot ang centurion at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Databuat, sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila. Amen. Tingnan po ninyo kapatid, yun ay pagtitiwala sa Diyos. Amen. Grabe po itong centurion ito. Bagamat siya po isang Romano, hindi po siya mga minamahal, hallelujah, hindi po siya Hudyo. Pero grabe ang kanyang pananampalataya, pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya ang sabi po dito sa 9, sapagkat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamalaan na may nasasakupan akong mga kawal at sinasabi ko rito, yumaon ka at siya'y yumayaon at isa halika at siya'y lumalapit at sa aking alipin. Gawin mo ito at kanyang ginagawa. At nang marinig ito ni Jesus ay nagtaka siya. Nagtaka. Sabihin po natin, nagtaka. At nang marinig ito ni Jesus ay nagtaka siya at sinabi na nagsisunod, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sabi ng Panginoon, na kahit sa Israel man ay hindi ako nakasumpong ng ganitong kalaking pananampalataya. Amen. Amen. Ano po nangyari doon? Ano kaya ang ibig sabihin dito, kapatid? Kung makikita mo siguro ang facial expression ng Panginoon, siya ay tuwang-tuwa. Dahil nandun ang pagtitiwala, nandun nung pananampalataya nitong centurion. Bagamat siya isang Roman soldier, mga minamang kapatid. Pero, hindi naman siya Hudyo. Marahil, kapatid, nabalitaan lang. Pero, alam natin na ang pinagpupulan, kapatid, yung pananampalataya, alam natin na bigay yun ng ating Panginoon. Amen. Alam mo ba ninyo, bigay yun ng ating Panginoon eh. Ano sabi ng Biblia? Ang minamahal, siya ang author ng ating pananampalataya.
at siya rin tagapagtapos ng ating pananampalataya. Amen po ba? Pero dito kapatid, tuwang-tuwa ang Panginoon kasi nandun ang pagtitiwala ng senturyon ng sabi, Panginoon, hindi ka na kinakailangan pang pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Basta sabihin mo lamang nagagaling siya at gagaling siya. Amen. Kasi ang sabi po ng senturyon, ako rin naman ay may hawak ng mga tao na sabihin ko na pumaroon ka, siya'y duroon, at pumarito ka, siya'y pumaparito. Ibig sabihin, merong authority. Sinasabi niya na meron siyang authority at sumusunod ang lahat ng bagay sa kanya. Kaya mga minamahal, sa narinig yun ng ating Panginoong Yesus, anong nangyari kapatid? Tuwang-tuwa siya. Na-please ang ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, kanyang ipinagmalaki. Kahit sa buong Israel, hindi ako nakasumpong ng ganitong kalaking pananampalataya. Amen. Kaya mga minamahal, ang sabi ng Panginoon, humayo ka na, pinagaling na ang iyong tauhan. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Bakit? Dahil na-please ang ating Panginoon. Hallelujah! Dahil napasaya ng senturyon ito ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan din naman minamahal kapatid, kung ang mga anak ng Diyos kapatid, dito po sa Iglesia ng Baluarte, magtitiwala tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Walang imposible sa ating Panginoon. Lahat ng bagay na gusto po natin, ibibigay ng ating Panginoon. Kagalingan ng karamdaman, magagalingan ka ng ating Panginoon. Amen. Dahil walang imposible sa Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang ating mahal na Panginoon ay makapangyarihan. Siya may hawak ng lahat ng bagay. Siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangatlo kapatid, how to make God happy when you obey Him wholeheartedly. Kapag sinusunod po natin siya ng buong puso. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sumusunod pa tayo sa Panginoon. Sumusunod pa tayo sa utos ng Panginoon. Mga minamahal, yun ang gusto ng Diyos. Mapapaligaya po natin ang Panginoon sa ating pagsunod. Nasabi ko nga po kanina, kung ating pong mga anak ayaw sumunod sa atin, magagalit po tayo. Hindi tayo matutuwa. Pero kung palaging sumusunod ang ating mga anak, tayo matutuwa. Ganun din po tayo mga anak ng Diyos. Remember this. Huwag po natin kalilimutan. Tayo ay merong Ama na nasa langit at tayo kanyang mga anak. Ang gatang mga anak ay kinakailangang handang sumunod at gumawa ng mga pagpupuring pagsamba upang ating mapasaya, mapaligaya ang ating Ama na nasa langit. Palakpakan po natin ang ating Ama. Ano pong sabi dito kapatid sa Deuteronomy chapter 11 verses 26 up to 28. Praise God. Deuteronomy chapter 11. Ang sabi po mga minamahal, chapter 11 verse 26. Ayan. Ang sabi po dito, narito, inilalagay ko sa araw ninyo, sa araw na ito, ang pagpapala at ang supa. Ang pagpapala kung iyong diringgin ng utos ng inyong Diyos na aking inutos sa inyo sa araw na ito. At ang supa kung hindi niyo diringgin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi kayo ilihis sa daan na aking inutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang mga Diyos. Yung Diyos, mga small din po yung mga Diyos sa inyo na hindi ninyo nakakikilala. Mga minamahal, ang sabi ng Panginoon, narito, kapag tayo sumunod, pagpapala. Kapag hindi ka sumunod, sumpa. Anong gusto mo? Sumpa o pagpapala? Sumunod ka sa Panginoon. Amen. Palakpakan po natin. Napakasimple lang kapatid. Kung gusto mo ng pagpapala, ang naman, hindi lang po material na pagpapala sinasabi rito. Pagpapala sa lahat ng bagay. Pagpapala spiritual. Magiging mainit ka sa paglilingkod mo sa ating Panginoon. Kasi kapatid,
ikaw ay sumusunod sa kanyang mga alitutunan sa mga salita po ng ating Panginoon. Asal po dito kapatid sa John chapter 14 verses 23 up to 24, ganito ang ating mababasa. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung sino man ay umiibig sa akin, ay may umiibig sa Diyos? Lahat ng umiibig sa Diyos, magsabing, praise the Lord. Praise the Lord. Kung iniibig mo, Panginoon, ang sabi po dito, kung minamahal, says ulitin natin. Ang sabi po dito, kapatid, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking mga salita. Ano bang mga salita ng Panginoon? Marami, hindi po ba? Sumunod po tayo. Sumunod po tayo sa Panginoon. Naman, magpuri po tayo sa ating mahal na Panginoon. Umaten po tayo. Sabi po ng 1 John chapter 1, verse 7, if you walk in the light as He is in the light, you have fellowship one with another. Marami po, marami. Hindi lamang po yun. Marami ng mga salita po ng ating Panginoon. At higit sa lahat, mga minamahal, yung pagsunod sa mga alitutunin po ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tutuparin ang aking mga salita at siya'y iibigin ng aking Ama at kami pasa sa Kanya at siya'y gagawin namin tahanan. Palakpakan po natin ang Panginoon. At hindi umiibig, siya yun, tama yan siya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. Kapag pala hindi mo tinutupad ang mga salita ng Panginoon, hindi mo iniibig ang Diyos. Iniibig mo lang sa labi. Amen. Amen po ba? Amen. So nasa pagtupad, nasa pagsunod sa mga salita ng Panginoon. Kung ano po ang sinabi po namin dito, ito po ay base lamang sa mga salita ng Diyos. Kaya gusto po namin na palagi po tayong mag-attend, palagi po tayong humayo, kapatid. Yung mga salita ng Diyos at pinag-uutos yun ng Panginoon. Eh kapag hindi mo ginagawa yun, ibig sabihin hindi mo inibig ang Panginoon pala. Pero kapag iniibig mo ang Diyos, kapatid, kahit pagod na pagod ka na, babangon at babangon ka upang maligo, magbihis, pumunta ka sa manlagawain po ng ating mahal na Panginoon. Amen? Everyone say, praise the Lord! James chapter 1 verse 22. Matuloy yung basa ko din. Marami na po tayo magtapos, mga naman. Ang sabi po dito, dapwat na dapwat, maging tagatupad kayo ng salita. Kapag sinabing tagatupad, kinakailangan gawan mo itang dindam mo, mo itang lilibig kayong walang balbog, kayo at linwalay kayong kainin. Po ba kanya na sinabi? Sabi na, datapot, maging tagatupad kayo ng salita at huwag taga-pakinig lamang. Amen. 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 Sinabi na natin, kapatid, napakalaga at kailangan i-postpone muna. Kapag may lakad ka ng linggo, i-postpone muna. Huwag mong isasabay sa gawain ng Panginoon kasi ang Diyos ay seloso. Amen. Seloso ang ating Panginoon. Ang ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, wala mahal. May nagpaalam. Pastor, hindi mo na ako-attend ng linggo. Bakit? Bakit hindi ka attend? Kasi alagaan ko, papastulan ko muna yung aking kalabaw. Ang ano ba? O sige, manalangin ako na mamatay na yung kalabaw mo. Ay, hindi po wala, Pastor. Attend ako. Minamahal, hindi kasi, ano po yan mahalaga po sa paningin ng Panginoon. Mapapasaya po natin ng Panginoon kasi kahit na tinatamad ka na, kapatid, tinatamad ka dumalo, nalalamig ka, hallelujah, natitisod ka, minsan ayaw mo na makita si brother o kaya baka ayaw mo na makita si Noel kasi si brother Noel. Kapatid, huwag po kami ang tingnan ninyo. Ang tingnan mo, kapatid, ay ang kabutihan ng ating Panginoon. Tingnan mo, ang ating Panginoon, ikaw ay pinagaling ng Diyos, ikaw ay binago ng Panginoon. Huwag mong tingnan, kapatid, yung nakakatisod sa iyo. Huwag mo nang tingnan si
sister. Huwag mo nang tingnan si brother, kapatid. Huwag mo nang tingnan, mga minamahal, yung mga umusik sa iyo. Ang tingnan mo ay ang ating mahal na Panginoon. Look unto Jesus, for is the author and the finisher of our faith. Amen? Yun ang tingnan mo, kapatid. Huwag mo nang tingnan yung katitisuran. Ang dami kasi katitisuran. Marami. Kahit nga ako, kapatid, bakit hindi ko sasabihin sa inyo, natitisod din ako eh. Hindi lang kayo. Natitisod din kami. Pero hindi po namin tinitingnan, kapatid, yung kahinaan ng iba. Who are we to judge our brothers and sisters? Sino ba tayo? Hindi natin pwedeng musgahan ang ating mga kapatid sa Panginoon. Amen? Pero sabi ng Biblia, the spiritual man judgeth all things. Kapag spiritual ka, pwede mong i-judge ang lahat ng bagay. Pwede mong sabihin na ang ginagawa niya ay papunta ng impyerno. Pero hindi mo naman sa ginyas. Sinabihan mo lang dahil alam mo, nadi-discern mo sa mga ginagawa po niya, yun ay papunta ng impyerno at pwede mong sabihin yun. And that is judging. Pero huwag lang sabihin na hindi siya maliligtas dahil sino po ba tayo? Hindi mo pwedeng sabihin na hindi siya maliligtas, kapatid, na nalamig siya, gayon malamig siya, na may impyerno na siya. Who knows? Baka mga minamahal, bukas, kapatid, mabubuwal ka. Siya naman ang siyang magiging mainit. Hindi po natin alam. Kasi ang Diyos ang siyang may akda at tagapagtapos ng ating pananampalataya. Amen? Kapag sinabing akda, ano ibig sabihin nun? Author. Kapag sinabing ikaw ang author, ikaw ang nagsulat, ikaw ang kumatha, ikaw ang gumawa. Eh kapag ang Panginoon inumpisahan niya, tinawag ka na, pinili ka na, whether you like it or not, kapatid, ang gagawin ng Panginoon, tatapusin at tatapusin, ililigtas ka ng Panginoon. Kagaya ng kararating natin, kapatid, from grave to heaven. And that is grace. Yun ay biyaya ng Panginoon. Amen? Tayo po'y mga patay dati sa Espiritu, na wala tayong relasyon sa ating mahal na Panginoon. Subalit, hallelujah, dahil sa habag at biyaya ng Panginoon, tayo po'y binuhay ng ating Panginoon. Bakit? Dahil ang sabi ng Biblia, before the foundation of this world, I have chosen you. Amen? Tayo po'y pinili na ng ating Panginoon. Kapag pinili ka na ng Diyos, kapatid, hindi ka mananatili doon sa grave na yun, doon sa pagkapatay mo bilang patay sa spiritual. Whether we like it or not, ikaw ay bubuhayin ng Panginoon upang paglingkuran mo ang ating Ama na nasa langit. Amen? Everybody say, praise the Lord. Tutuloy ang basa. 23, kapatid. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay ano? Basahin nga po natin. Ay katulad siya ng isang tao na tinignan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Paano nagsalamin ka lang? Pagkatapos wala na, umalis ka, wala na. Hindi po gano'n. Anong gusto ng Panginoon? Dapat tagatupad po tayo ng mga salita o mga kautusan ng ating Panginoon. Amen? And praise the Lord. At dito pa, kapatid, Psalms chapter 100 verse 2, kapatid. Si David, mga minamahal, kapag siya'y naglingkod sa Panginoon, grabe po ang paglilingkod ni David sa Panginoon. Sabi po ni David, magaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Kapag umaawit po tayo, grabe po. Kanina, kapatid, damang-dama po natin ang presensya ng Panginoon. Bakit? Kasi po, kapatid, yung ating pong inaawit ay nagkagaling sa ating mga puso. Kapag galing lang yan sa puso mo, wala. Parang wala. Pero kapag ito'y isinapuso mo, yung pag-awit sa ating Panginoon, hallelujah, mararamdaman mo ang presensya ng Panginoon. Ang iyong mga luha, kapatid, ay hindi po crocodile tears, kapatid. Alam mo yun, yung crocodile tears, kahit na anong gawin mo, kapatid, parang ano lang. Pero kapag talagang
yung luha, kapatid, na grabe yung pagluha mo, naramdaman mo presensya ng Panginoon, yun po ay walang halong pagkukulwari dahil, kapatid, ang ating Panginoon kumikilos, kanyang hinipo ang ating mga puso, mga minamahal, upang ating maramdaman ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. At ang sabi po ng Biblia, mga minamahal, ito po ay ating pagnasahin. Yes. Na ating pong palaging maramdaman ang presensya ng Panginoon. Tayo may mga puspos. Ang sabi ng Biblia, huwag nawang nasahin na kayo ay mga lasing sa mga alak na iniinom. Bagkus nasahin ninyo na kayo ay mga lasing sa kapuspusan ng Santong Espiritu. Amen. Amen. Kasi yun po nagpapalakas po sa ating kapatid. Ewan ko lang sa inyo, baka yun pa yung paniniwala po ninyo. Pero mga minamahal, kasi yung iba, hindi baling maging pangit ka na. Kasi nung isang araw na nagpatutuwa sa ating beloved Brother Edwin, kung hindi lang talaga totoo yung kanyang pinatutuo, hindi pa siya iiyak. Grabe iyak po niya, kapatid. Yung luha niya, yung sipon niya, naghalo, kapatid. Bakit? Kasi mga minamahal, iba yung kapag naramdaman mo ang presensya ng Panginoon, grabe. Magiging pangit ka. Sino yung gusto maging pangit po dyan? Magsabing amen. Amen. Kasi kalilimutan mo kung anong itsura mo eh. Hindi baling, parang napakapangit mo. Ako hindi ko alam kung anong itsura ko pag umiyak ko. Minsan picturean nyo ako, kapatid. Pero hindi na baling maging pangit tayo, kapatid. Ang importante para naman natin ang presensya ng Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Colossians chapter 3, verse 23 up to 24. Last verse po tayo. Ano po sabi? Ano mang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso. Nagaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Ibig sabihin, halimbawa lang ito. Kusang loob mo naman, kusang loob. Naglinis po tayo rito. Ginagawa mo yun para sa Panginoon. At hindi mo ginagawa yun para sa mga tao. Naglinis ka lang ng toilet, kapatid. Huwag mo nang, ano po yun? Ang importante, ginawa mo yun para sa Panginoon. Kanina, ewan ko, palaging bumabara itong toilet bowl dito sa panlalaki. Hindi naman nagdadiaper yung mga lalaki, no? Hindi naman sila nagme-mens kagaya ng mga babae. Ewan ko kung anong pinapasok sa bakit bumabara. Tapos may dumi pa. Narinig ko Sister Marisa. Medyo siyempre, napakasama ng amoy. Tayo nilang araw na nung linggo pa tayo na pinuusan ko ng tubig. Ayaw bumaba yung tubig. Nagkanap ako ng pambomba. Binomba ko. 3 bomba lang. 1, 2, 3. Tapos nag-flash na. Palaging nagbumabara yan. Bumagin Mga minamahal, kung ginagawa mo yun, kapatid, huwag mong gawin yun sa tao dahil lang sa kailangan. Gawin mo yun para sa ating mahal na Panginoon Jesus. Amen. Hindi ba mga minamahal, palagi ka lang naglilinis ng kasilyas dyan, ng toilet. Ang importante, kapatid, nalulugod ang ating Panginoon. Langit ka, kapatid. Amen. Hindi baling toilet ka. Hindi baling hindi ka na ginagamit ang Panginoon upang mangaral. Ako kahit hindi na ako mangaral, kapatid. Kahit hindi na ako tumayo nito, ayos lang. Ang importante, kapatid, makikita ko po kayo na kayo mainit na naglilingkod sa Panginoon. Amen. Yun po ang importante po sa akin. Hindi po kami parang kay kapapangan gagad na gagad kepo kay pulpito mali kepo. Ang importante po, kaya nino pang tinalakad kayo ni petalakaran ng gino, nino man ta, pagkaradaman tayo, masarese, kapatid, at etamo po magtanging tao, nakalupa na ng bilyar ganita. Sabi na, ako'y kay Apollos, ako'y kay Pablo. Nagkaroon ng division. Hindi pwede yung gano'n. Kahit sinong itinayo dito ng ating Panginoon,
pasalamatan mo dahil yun ay kalooban ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord! Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po natin po kayo kapatid at tumawid po tayo sa ating mga Panginoon na ating po tinatawagan ang ating po beloved preacher, Brother Lito.